masyadong maliwanag ang ating background, no? Anong oras na ba ngayon? Oras ngayon, 6:45. Na masyado pa siyang maliwanag. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Anong nakikita nyo dyan? Ayan, oh. Hi, everyone! Hello! Si Mimi po to. Please subscribe to her channel, Mimi's Canada's Vlog. Yung ako sa'yo, Mi. Worth it bang mag-Canada ngayong 2024? Para sa'yo. So, para sa akin, sobrang opo. Ulit yung pagod ko dito sa Canada. Nasa Pilipinas, teacher pa ko doon, 14 years. Pero 5 years dyan, volunteer lang. At saka, hanggang 3,000 lang ang sahod ko. So, sobrang worth it talaga. Nakabayad ako ng utang ko sa Pilipinas, ng loan ko. Hanggang ngayon, loan pa rin siguro ako ng loan. Dito, kung mangungutang ka sa Pilipinas, ang bilis mo lang mabayaran. Mabilis mo lang siyang mabayaran. Pag ang utang mo peso, tapos ang kita mo dollar, ang bilis mo lang siyang matapos. Matapos yung utang mo sa Pilipinas. Sobrang worth it ang buhay ko dito sa Canada kasi unang-una nakakasama ko yung family ko. Kan 14, pumunta ako dito sa Canada as landed immigrant. So, isinama ako, ni-sponsor ako ng asawa ko sa kanyang papeles mula siya Saudi Arabia. So, sobrang baba ng sahod doon. Bakit nasabi mong maganda dito sa Canada, Mi? Kasi karamihan ng mga feedback ngayon, ang pangit-pangit ng Canada, ganito-ganito, para lahat ng tao dito naghihirap. Ganun ang mga, yun ang mga interpretasyon nila. Pag nag-Canada, naghihirap na ang mga tao. Ganyan ang mga iniisip kaagad ng mga ibang kababayan natin. So, hindi naman siguro. Para sa akin, sobrang worth it ang Canada. Taas ang sahod. Gaganda talaga yung quality of life mo dito. Ang sahod na mataas, depende yan ha kung ano ang trabaho nyo. Hindi pare-pareho. Depende kung anong field ka nagtatrabaho. Depende po. Hindi po lahat nakakakuha ng mataas na sahod. Pero kahit na low income ka, ang comfort dito ay comfort talagang masasabi. Comfort talaga, no? You know? Oo, Comfort talaga. oo, tama. Kasi, makakain mo gusto mong kainin, oo, mabibili mong gustong bibilhin, depende sa'yo kung mag-budget ka o hindi. Depende talaga. Oo. Luho mo masusunod. Tama. Kung hindi ka mag-limit, kuhang-kuha mo talaga. Oo. Mararanasan mo at ng pamilya mo. Oo. So, tama. So, basta simplihan lang yung pamumuhay dito, yung way of life mo dito, okay na okay dito yung Canada. Okay na okay dito yung pamumuhay sa Canada. Basta wag ka lang masyadong bisyo o di kaya'y sumugal ka o di kaya'y wala naman tayong masyadong ginagawa dito na nagiinom tayo kung saan-saan. Kami kasi trabaho bahay lang kami. Wala talaga kaming mga ibang luho. Simple lang ang pamumuhay namin pero masaya kami. Pero kung siguro nasanay ka sa Pilipinas o sa ibang bansa na pasyal-pasyal, kain dito, kain doon, bili dito, dito sa Canada maninibago ka. Yung maipapayo mo may sa mga nagbabalak na pupunta dito sa Canada? So, unang-una sa lahat, kailangan marami kang pera. So, marami namang pathways. Financially ready ka. Tama. Pupunta ka dito sa Canada. Oo, magsisave ka talaga. So, yung iba kasi, mag-research muna kung anong probinsya yung may mababang cost of living. Mag-research kayo muna. Hindi lahat dito ng lugar sa Canada mataas ang cost of living. Although masasabi natin mataas ang cost of living, pero kung ikumpara mo sa big city at saka yung mga maliit na province, mas mababa ng konti sa maliit na province. Oo, tama yan. So, piliin mo yung province na mababa yung renta ng apartment, yung mortgage o mga bahay. Anong pathway mo, nung pumasok ka dito sa Canada? Anong program? Paano ka nakapunta dito sa Canada? Paano napunta dito yung mga anak mo? Sponsor ako ng asawa ko through Provincial Nominee Program. Nag-apply siya, galing siya sa Saudi Arabia, nag-apply siya dito sa Canada, tapos naisama niya kami sa papers niya ng dala kong anak. Dependents. Dating ko dito, landed immigrant na po ako. So, okay lang ba tanungin kita kung ano ang trabaho mo ngayon at paano ka nakasurvive dito kasama ng 2 anak mo? Ano ang diskarte niyong mag-asawa na tumagal kayo dito sa Canada ng ilang taon? So far 10 years na kami dito, guys. Yes. So, nakaka-survive naman. 5 years. Nabibili mo yung anong gustong pagkain, damit, ganon. Pero, hindi naman kami maluho, hindi kami mahilig sa kung anong branded na bagay. Meron ako sasakyan, meron din sasakyan ng asawa ko. Ang reason ko kasi, sobrang importante na may sasakyan kayo. Kasi noon, hinihintay ko pa na mag-day off yung asawa ko bago kami makalabas. So, pag winter, mahirap talaga, especially pag may mga anak ka at saka sobrang lamig talaga pag winter. Yes. Hindi ka talaga makakalabas. Mahangin, naluluha ang mata ko. So, ang nakagandahan din sa tinitirahan niya,
Mura lang yung apartment niya kasi luma na silang tenant doon. Magkano ang renta niyo, Mi? So yung apartment natin namin 2 bedroom, kasama na doon lahat guys, heater, yung electricity, 1,058 2 bedroom na townhouse. Maganda siya. Kasama electricity niyo, no? Oo, kasama kahit na na doon. maglalagay sila ng 2 aircon, 3 aircon pagka Tama. summer, okay lang sa Kasi kanila. 2 aircon namin. Oo. Yun ang difference. Sa amin din, yung renta ko, mas mataas konti sa kanya, 1,400, tapos hindi kasama ang electricity. Yun. Pero ang ginawa kong diskarte, may kasama ako sa bahay. Hahanap ako ng kahati ko. So, medyo okay na. Diskarte, para Tama. mabuhay. Oo. Hindi naman tayo pumunta dito sa Canada para makipagpaligsahan sa iba. Hindi ganun. Dapat marunong tayo magpakumbaba. Yan. At, yun nga, iwas sa mga luho talaga. Kasi ang luho talaga nagpapahamak din eh. Isa din sa nagpapahamak eh. Dapat di tayo malubog sa utang. So, sa akin kasi isa lang credit card ko. Ayoko na kasi lesson learned na kapag dito walang tutulong sa iyo pag sa perang pag-usapan, hindi parang hindi ko, yan ang hindi mo Ang pwedeng hirap maghanap hiramin. dito ng 5-6. Walang 5-6. Kung uutang ka at lalapit ka sa bangko, dito walang 5-6. Ang hirap. Ang sa akin din, isa din ang credit card ko. Yung credit card ko naman, ginagamit ko para makabuo ako ng, Credit history. Ayun, yung phone plan ko sa credit card ko. Yan. Importante kasi yung credit history dito, guys. Diyan ka ma-approve kung kukuha ka ng bahay. Yes. Kukuha ka ng mga installment phones, Yes. ganon. Yes. Paano ang tamang diskarte para makasurvive dito sa Canada? Kami kasi mag-asawa, nagtutulungan kami sa mga bills, sa mga bayarin, sa sakyan. Meron din po kasi silang business. Sige, may pakishare yung konti about sa business sa nyo. cleaning business kami, subcontract na business ba. So, Yes. malaking bagay talaga, malaking tulong talaga sa mga bills namin dito sa Canada. Huwag masyadong ilulong ang sarili sa mga branded na bagay kasi diyan tayo malulubog sa utang. Kailangan simple lang. Yung ibang kababayan, minamaliit yung paglilinis, pagkukuskus. Pero dito sa Canada, huwag kayong kumpiyansa. Kasi ang daming nabubuhay at nagkapera sa pagkukuskus. Kasi ginagawa nilang business yan. Tapos, pag ginawa mong business yan, ano ang mangyayari sa tax me? Ay, yung mga expenses mo dyan, mai-include mo siya sa tax. Refund din sa'yo kung ano yung mga nagastos mo. Yan ang kagandahan pag nag-business ka. Pagka-file mo ng tax, malaking tulong yon. Meron kang makukuhang refund. Depende sa income nyo. Ako kasi single parent, meron ako palagi nakukuhang refund sa aking pag-file ng tax. So, looking forward to it. Ngayong March ulit, next year. Last year, nasa mga 4-3 ang nakukuha kong refund.